Magandang araw at gabi sa lahat. Tawagin na lang ako sa pangalang Bernardo. Narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Capiz, Iloilo noong 1971. Nasa 21 taong gulang ako na mangyari ito. At sa mga panahong ito, ako ay nagtatrabaho bilang isang magsasaka sa aming lugar. Ako'y nag-iisa na lamang sa aking tahanan sapagkat ang aking mga magulang ay pumanaw na. May mga kapatid naman ako pero lahat sila ay lumipat na ng tirahan dahil sila ay nag-asawa na. Isang umaga, pagkagising ko, napagpasyahan kong lumabas ng bahay dahil naubusan ako ng kape. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, nakita ko ang kapitbahay ko na kilala sa lugar namin bilang isang barumbado. Nakaupo siya sa labas ng tindahan. Pagdating ko, siya ay biglang tumayo at nagtanong kung may natitira pa ba akong pera. Gusto kasi niyang bumili ng alak. Sinagot ko siya na ang perang dala ko ay sapat lamang para sa pagbili ng kape. Akala ko ay naunawaan niya. Ngunit sa pagtalikod ko ay bigla niya akong sinapak. Dahil dito, nakaramdam ako ng matinding galit at nakapagbigay ko ng maraming malalakas na suntok sa kanyang muka. Nung nalaman kong dumulog sa pulisya ang kanyang mga magulang, kaagad akong umalis sa aming lugar. Sa takot na kung ako ay makulong, magiging lubhang mahirap para sa akin na matiyak ang aking paglaya dahil sa kakulangan ko ng sapat na pondo para sa piyansa. Kaya nagpasya ako maglibot-libot kahit saan hanggang sa makarating ako sa isang liblib na lugar. At sa pagkakataong ito, may nakasalubong akong dalawang matanda. Sa aking palagay, sila ay tila mag-asawa. Kaya tinanong ko ang mga ito kung may mapapasukan bang trabaho sa lugar na ito. Ang sagot nila ay meron daw, pero tanging pagkukupra lamang, at itinuro nila ang daan papunta doon. Ipagpatuloy ko na sana ang aking paglalakad, subalit hinawakan ako ng matandang lalaki sa kamay at sabay tanong kung papayag ba ako na maging tagabantay ng kanilang mga alagang manok at kambing at maging caretaker na rin sa bahay. Agad naman akong pumayag sapagkat sa aking pananaw, ang trabahong ito ay hindi mahirap. Sa aming tahimik na paglalakad, nagtanong sila kung ako ay may asawa at mga anak ba. Sumagot naman ako na wala pa. Sa aming pagdating, aking napagtanto na sila ay may kaya, na pinatutunayan ng kanilang maluwang na 3 palapag na bahay na gawa sa solidong kahoy. Gayunpaman, kapansin-pansin din ang 2 palapag na bahay sa tapat na ilang taon nang napabayaan. Napagkatahimik ang lugar na ito sapagkat walang mga kapitbahay. Tanging huni lang ng mga ibon at kaluskos na mga dahon sa hangin ang maririnig. Pagpasok namin sa loob ng bahay, nakita kong may mga gamit pa sa loob tulad ng mga upuan, kabinet, lamesa at kama. Mayroon ding isang balon sa likuran. Ayon sa matandang babae, ang may-ari raw ng bahay nito ay ang kanyang panganay na kapatid. Subalit, hindi ito nag-asawa at pumanaw bilang isang matandang dalaga. Nang sila ay lumabas, agad ko pong nilinis ang buong bahay dahil ito ay puno na ng alikabok. Nang ako ay matapos, humiga muna ako saglit upang makapag-relax. Pero sa hindi inaasahan, nakaramdam ako ng antok hanggang sa nakatulog ako. Isang umaga, habang nakaupo ko sa labas, ay bigla kong tinawag na mag-asawa at tinalok na mag-almusal sa kanilang bahay. Habang kami ay nagsalo-salo sa mesa, nagtanong ako kung mayroon ba silang mga anak. Sila ay tumugon na mayroon silang 2 anak na babae. Subalit, ang isa ay pumanaw dahil sa karamdaman, habang ang isa naman ay nagtatrabaho sa Amerika.
Gayunpaman, ang aming pag-uusap ay biglang naputol nang may kumatok sa pintuan. Tumayo ang aking ginang na amo at nagtungo sa pinto. Siya ay labis na natuwa sa pagbukas niya ng pinto dahil ang dumating ay kamag-anak niya pala, isang matandang babae at 2 buntis na babae. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila napadalaw. Ang tuwang nararamdaman ng aking amo ay napalitan ng pag-alala at pagkabahala nang nakiusap ang mga ito na kung maaari bang makituloy muna sila dito sapagkat muntik na silang pasukin ng mga aswang kagabi. Buti na lang raw na may 10 armadong kalalakihan ang napadaan sa kanilang bahay at pinagbabaril ang mga aswang. Subalit, walang ni isa sa mga aswang ang kanilang natamaan dahil sa bilis ng pagkilos ng mga ito na tila kasing bilis ng isang pusa. Nang dumating ang hapon, habang ako ay nagsisibak ng kahoy sa labas ng bahay, may dumaan na 6 na lalaki. Nakapaalang ang mga ito at walang pang-itaas na damit. Napansin kong tila may inaamoy-amoy sila. Nang sila ay uminto at lumingon sa tahanan ng aking amo, aking tinanong kung ano ang kanilang kailangan. Subalit, hindi nila ko pinansin at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Matapos kong tapusin ang aking gawain, agad akong pumasok sa bahay ng aking amo at ipinaalam ko sa kanila na may mga kalalakian na dumaan dito at tinitingnan nila ng masama ang inyong tahanan. Dahil dito, kanilang ipinayag na kinakailangan kong manatili ngayong gabi sa bahay na ito dahil hindi ra ordinaryong tao ang mga yon at tsak babalik ang mga yon mamayang gabi. Kaya pagsapit ng gabi nang kami ay nagsalo-salo sa pagkainan ay nakarinig kami ng mga yabag mula sa labas. Parang nagpaikot-ikot ito sa bahay. Pagkatapos ay unti-unti nang nakaramdam ng pananakit ng tiyan ang 2 buntis na katabi ko. Dahil dito ay sabay-sabay na nagdasal ang mag-asawa. Natitiyak kong isa itong orasyon sapagkat hindi ko maintindihan ang kanilang sinasabi. Ibang lingwahe kasi ito. Saka ko pa nalaman na may alam pala sila sa mga lihim na karunungan. Pagkaraan ng ilang minuto nang sila ay matapos, kami ay nakarinig ng mga sigaw mula sa labas. Kaya't nagdesisyon na kong lumapit sa bintana upang masusing tingnan ang mga pangyayari sa labas. Nang ako'y tumingin, labis akong naguluhan at nang laki ang aking mga mata sa aking nasaksihan sapagkat aking nakita na sila mismo ang nagpapatayan. Sa aking palagay, ang kaganapang ito ay bunga ng orasyon na ginamit na mag-asawa. Ang kanilang labanan ay labis na matindi at sa huli, 2 na lamang ang natirang buhay sa kanila. Subalit kapwa sila ay hindi na makatayong muli, dulot na malubang mga sugat ng kanilang natamo. Pero maya-maya ay binawian din ng buhay ang mga ito. Kaya't dito na ako inutusan ng mag-asawa na ilibing ko ang mga ito sa likod ng kanilang bahay. Kaagad naman akong kumilos at nagukay doon ng ilang oras. Nang medyo malalim na ang aking nahukay, ay isa-isa ko silang hinila patungo doon. Pero kahit patay na ang mga ito, ay nakaramdam pa rin ako ng kaba sapagkat ito ang aking kauna-unahang pagkakataon na makakita ng ganito. Ang kanilang anyo ay kalintulad ng isang demonyo na may buntot at mga pakpak. Nang matapos ko silang mailibing, ay agad akong nagtungo sa balon upang maglinis ng aking katawan. Isang taon nang lumipas nang ako ay namasyal sa syudad at sa hindi inaasahang pagkakataon nakasalubong ko ang aking kaibigan. Ayon sa kanya, maaari na raw akong bumalik sa aming lugar sapagkat yung taong sinuntok ko at ang kanyang pamilya na naghain ng reklamo laban sa akin ay wala na roon dahil sa kanilang labis na pagkakautang na nagugat mula sa pagsusugal.
hanggang sa sila ay napilitang ibenta ang kanilang bahay at lupa upang makabayad. At dito nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, maaari kayong mag-comment sa baba at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.